Meron pong statement ngayon si Vice President Duterte. Ang sabi po niya, ilabas din siguro nila yung travels ng mga members ng House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. As Deputy Speaker po, how will you reply to that statement? Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. May dalawang klaseng travel, ha? Official travel at personal travel. Yung personal travel, hindi binabayaran ng gobyerno. Official travel, binabayaran ng gobyerno. Personal travel, nandyan sa leave mo. 'Di ba? Sa personal na oras mo. Kasi siyempre, lahat tayo may katungkulan tayong may oras na nandyan sa opisina. May official, may personal travel. Labas natin. Official travel, labas. Kung gusto nila, pati personal. Ako, payag ako. Pero wala naman sigurong natatakot yan. So, dito sa Congress. Well, dito naman lahat, nakikita nyo. So, kung meron man nagbabiyahe, yun, sasabihin ko lang, sige, labas natin lahat. Official travel, labas natin lahat. O, tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa mo ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Diba? Gawan lang natin ng forma, papirmahin natin at ako, mauna ako, magpapile ako. Sir, sorry, what do you mean by magfa-file po kayo? Ng Nung report, travels nyo? Hindi, labasan kami ng dokumento kung sino anong travel namin. Opo, sir. Oo, payag ako. Okay, sir. Sir, last na po, ito ibang topic na naman po ulit. I know that you weren't part of the 19th Congress, but kina-question po kasi ni Senator Lacson kung bakit pinayagan po ng Senate and ng House yung realignment ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy in the 2025 GAA. Ang sabi po ni Senator, that is illegal kasi yung GAA in effect amended a special law which was the syntax law. As Deputy Speaker po, ano po kaya yung gagawin ng House leadership ngayon para mabantayan yung mga ganitong realignments po? Okay, I agree 100% with Senator Lacson sa sinabi niya. Talagang mali yung nangyaring yun. Ang akin lang talaga, siguro dahil dito, nandiyan na tayo sa budget season din, kahit na 2025 budget yan, kami sa partido namin, nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin naliliwanagan, hindi kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede niyong kunin sa Secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Okay? Bukod doon, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund.
Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado at sa liderato ng Senado? Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, nung tinitignan ko itong kontrobersyang ito, outsider ako. Hindi ko makita eh. Dahil andyan ang House version, pumunta sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik dito, bakit yung House yung sinisisi? Okay? Gusto namin malaman yan. Kaya kami sa partido namin, hindi kami papayag. Mag-umpisa yung pagsusuri ng 26 budget hanggat hindi pa naliliwanagan lahat ng misteryo, mga himala na nandito sa 2025 budget. Yung mga kasama, yung mga tinatanong mo. Sir, how will you make the senators who are involved accountable for this? How? How? May pwede bang ikaso sa kanila? Or may pinag-uusapan na po ba yung partido nyo na pwedeng action? Ang partido namin, gusto lang namin maintindihan at maliwanagan sa anong nangyari. Hindi naman kami korte, hindi kami branch ng ombudsman, di ba? Ano lang kami, House of Representatives of our district, and our districts want to know what happened here. Yun lang naman. Now, I'm sure the Senate has its own processes on how they will discipline their own members if their members need to be disciplined. Beyond that, there are the normal judicial procedures that can be entered into whenever there is wrongdoing. Pero sa amin ngayon, ang amin lang gusto mangyari is maintindihan natin lahat. Paano nangyari lahat yan? Good morning po, DS. Kanina po nabanggit niyo po na hindi kayo papayag maumpisahan yung pagsusuri sa 2026 budget hanggang hindi naliliwanagan dun sa mga issue sa 2025 budget. Ano pong ibig sabihin nito? Pinagpapaliwanag niyo po ba yung Senado dun po sa mga nabawas at nadagdag sa 2025 budget dahil nabanggit niyo rin po kanina hindi galing sa House yung pong mga amendments na malalaki dun po sa 2025 budget? Mahirap i-prejudge, no? So, bagamat alam natin na hindi galing sa Kongreso yan, hindi ko masasabing Senado ang gumawa niyan. Kasi malaki rin ang Senado, marami naman senador. So, titignan natin. Pero ang sa akin kasi, ang ating budget hearings dito ay nakatutok sa ating mga ahensya. 'Di ba? Ano man kasi ang desisyon na namin sa mga sa Kamara or sa Senado, ang mga budget na yan ay ina-administer ng ating mga ahensya. Ang haharap sa amin dito sa Kamara ay yung mga DBM, DPWH, sila yung tatanungin namin, 'di ba? Kasi siyempre alam din nila 'yan. Okay? So, dalawang bagay 'yan eh. Sinabi ko, aalamin natin paano napalit, sinong pumalit, 'di ba? Hindi kami pwede magpatawag ng mga senador siyempre dahil interparliamentary courtesy. Kuminsan parang wala ng courtesy, pero may interparliamentary courtesy pa rin dapat, no? So, siyempre we cannot summon them or they cannot summon us. Pero ang gagawin natin diyan siguro, tututukin natin sa sinong nakinabang. Kasi baka yan malalaman natin sa mga ahensya, eh. 'Di ba? Ang ating Pangulo ay nag-umpisa na sa magandang umpisa dito eh. Bawat tinignan niya, sino yung mga kontraktista? 'Di ba? Tapos alam na nila kung saan nagpunta yung mga project, no? So, pagkatapos doon, siguro aalamin natin, siyasatin pa natin na mas mabuti. Tingnan natin sino ba talaga nakinabang dito, 'di ba? Para malaman ng taong bayan kung sino ang talagang sisisihin nila dito. Kunin na rin po namin yung sentiments nyo kasi kahapon po nag-reveal ang Pangulo na nasa 15 contractors po ang nakinabang dun sa 20% ng total budget para sa flood control projects ng gobyerno. Kung kayo po ba yung tatanungin, kailangan po bang magkaroon ng independent body para imbestigahan yung mga sinasabing involved dito po sa mga flood control projects dahil meron din pong mga accusations against congressmen na sila mismo ay kontratista rin daw po ng mga government-funded infrastructure projects. Dahil may mga kongresistang maaring ituro, ako tingin ko mag-umpisa ang investigasyon dito sa Kongreso.
Kasi kung nakalatag na naman, nakalantad na, kung sino yung talagang mga sinasabing mga may kasalanan dyan, alam na namin lahat yan dito. 300 naman kami dito. Ang sinasabing kontratista, ilan? 10. Ang contractor na ano daw, ewan ko, 60, kung ano man sinasabi nila. Pero kung ikaw naman, congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang, nababanggit ka dito, pwede ba, wag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Di ba? So, ganun ang gagawin natin. Kasi we have to first, I think, allow our internal rules and our internal discipline to work. No? Kasi naman, halimbawa, nag-investigasyon kami dito, pwede naman kami mag-recommend sa ombudsman na mag-file ng kaso Bakit? Just because kasama namin dito, hindi kami magre-recommend na mag-file ng kaso. Kung may kasalanan yan, talagang papailan namin ng kaso talaga yan. Di ba? So, instead of mga independent, kasi alam mo kami, naintindihan namin ang proseso. Alam namin ang budget process. Alam namin ang mga pangyayari. Alam namin ang numbers. Pinag-aaralan natin siyempre dito yan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan. Huwag yung iisip na naman tayo ng proseso, paano na naman yan. Yan na naman ang nangyari dito sa impeachment Puro proseso pinag-uusapan, hindi na pag-uusapan yung talagang kaso. Di ba? So dito, dahil alam naman natin, baka nagkaabusuhan dito sa mga DPWH na projects na to, lamangan at isahan dyan. Di hanapin natin kung sino yan at panagutin na natin. Huwag na marami pang diskusyon sa proseso. Meron naman dito sa Kongreso ang proseso kung paano hahanapin namin ang may kasalanan dyan. At kami, nagkakilalanan kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisahan natin siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para maghanap ng accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan kasi siguro dapat magdisiplina muna kami na sarili namin. Katulad din sa Senado. Kung halimbawa, meron silang makitang kasalanan, sina Senator Soto at Senator Lacson, sa mga tinuturo nilang mga himala na nangyari din doon, di siguro umpisahan nila muna sa kanilang internal na disciplinary measures. Hindi naman ibig sabihin na ginawa namin yan, ginawa ng Senado yan, hindi na pwedeng kasuhan yung mga yan. Siyempre, yung kaso, yun ang susunod.